Nakatira kami sa isang lumang paupahang bahay na mayroong 2 palapag. Sa taas ng bahagi kami umuupa. May 2 kwarto na may terrace rin na dating tinitirhan ng matandang lalaki. Masaya kami na makalipat sa bago naming titirahan. Sa bahay na yun ay may lumang kagamitan tulad ng lamesa, upuan, mga lumang larawan at cabinet na naiwan ng dating umuupa. Nang dahil sa bagong lipat pa lang kami ay hindi namin agad nasiayos ang mga kagamitan namin ng araw na iyon. Bali yung kabilang kwarto ang ginawa muna naming himbakan ng mga kagamitan namin at sa isang kwarto naman muna kami na malagi at natutulog. Kinabukasan, nakausap ni Papa yung may-ari ng bahay. Kumusta araw niyo? Okay lang ba? Kung meron man kayo kailangan na tulong, ay huwag kayo mahiyang magsabi at ako'y handang tumulong. Basta hindi tungkol sa pera ha? Kasi wala ko nun eh. Hehe. Ang pabirong sabi ng landlord. Ay maraming salamat Tay, pero okay naman ang lahat na gusto naman ng aking pamilya, ang kwarto at ang lugar. Medyo payapa at tahimik ko. Diyan kasi nakatira yung dating matalik kong kaibigan na si Lando at ang asawa niya, mga kasing idarang ko rin. Kaso pumanaw na ang asawa nito, mga 5 taon na rin ang nakakalipas. Simula noon ay siya na lang nakatira dyan at tanging ako lamang ang naging malapit na kaibigan nito. Pero itong mga nakalipas na buwan ay pumunta na siya sa abroad at doon na nanirahan kasama ang mga anak niya na asensado na sa buhay. Ay ganun po ba? Mukhang swerte ang bahay na ito, Tay. Baka maka-abroad din kami. Hehe. Mukhang tatagal kami dito. Siya nga po pala, pabili ng 2 luncheon meat at 5 kilong bigas. Ang naging tugon ng aking ama. Nabukasan kaarawan ng aking ina at may darating na mga bisita. Kaya nag-ayos na kami ng mga kagamitan para magamit rin ang kabilang kwarto. Pinalak namin ng kapatid kong lalaki na dito matulog. Ang sabi niya, ang lamig naman dito, parang may aircon, ayos ah. Hindi ko siya gaanong napansin ang araw na yun kasi nakatuon ako sa pag-aayos ng gamit. Ng pagsapit ng gabi at tapos na ang pagdiriwang ng kaarawan, ay napagpasya na namin ng kapatid kong lalaki na matulog na sa kabilang kwarto kasi wala namang mapagpwestuhan kung doon rin kami matulog kasama nila mama at papa. Habang mahimbing kaming natutulog ng gabing iyon, ay nagising kami dahil biglang sumakit ang aming tiyan sa sobrang lamig sa kwarto. Sa haktong 3:00 ng madaling araw nang magising kami. Kukuhanin ko sana ang kumot sa kabilang kwarto at tingin ito kay mama, pero sa pagtataka ko, hindi ko mabuksan ang pinto. Hindi naman ito nakalak at ang sabi ng kapatid ko, "Ate, yung matanda ate." Ang tugon ko sa kanya, "Anong pinagsasabi mo ay wala naman tao dyan? Tsaka paano may matanda dyan?" Kahit kinikilabutan, tumawa na lang ako para mabawasan ang aking takot na nararamdaman. Maya-maya pa'y may malamig na hangin na bigla-bigla na lang dumaan sa amin. Wala namang bintana o malaking daanan ng hangin sa kwarto na iyon. Dahil sa pagkataranta, napasigaw na lamang kami na humihingi ng tulong na mabuksan ang pinto. Mga ilang minuto pa ay narinig kami nila Papa at nabuksan ang pinto mula sa labas. Napaluhan na lang kami sa takot at sa sakit ng tiyan ng madaling araw na iyon. Sa upuan na lang kami natulog ng kapatid ko sa kabilang kwarto miski wala nang mapapwestuhan para makatulog ng maayos. Kinabukasan napagkwentuhan nila Papa at ng landlord ang nangyari at ang nasabi nito ay yung mga gamit ba sa kabilang kwarto na tinutukoy mo pagmamayari ng yumaong asawa ng kaibigan ko at yung cabinet ay isa sa paborito raw ng asawa niya. Basta may igip pa na tumawag tayo ng paranormal researcher. May kilala ko Mukhang di pa natatahimik ang asawa ng kaibigan ko. Kaya ng araw na iyon ay sinagawa ang ritual ng isang kilalang paranormal researcher sa social media. Nagsindi rin kami ng kandila pagkatapos ng ritual. Inalis na rin ng landlord ang lumang kagamitan sa kwartong iyon at inilagay na lamang sa isang bodega.
Simula noon, wala nang malamig na pakiramdam at mga paranormal na pangyayari sa kwarto na iyon. Para bang ang lumang kabinet ang naging dahilan ng pananatili ng matandang babae sa lumang paupahan.